meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahan kaagad na kami hindi sumusunod sa batas. Nagrambula na sa ikapitong impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte ang mga senator judges. Minority versus majority. Ang resulta, nagmaktol si Erwin Tulfok. Ben Daloy ka nga. Ay, anak ng kamote. Oh. Nagkagulo sa Senado dahil kay Buyeng. Idol Robin Padilla sinupalpal ang pagpapakalat ng mga mali-maling impormasyon ni Buyeng Rimulya laban sa Senador Idol Robin. Agad namang kumampi itong si Erwin Tulfok at Tuta Soto. Pero minority hindi nagpatinag. Rumisbak si Senator Alan Peter Cayetano dito sa pag-iingay ni Erwin Tulfok. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Alam niyo po, ang Pilipinas ngayon ay napupuno na po ng mga senador na mga walang kwenta. Kagaya itong nagpauso ng Bendalo, Erwin Tulfok at si Buyeng Rimulya, hindi man senador to pero hinayupak, na-impluwensyahan itong mayabang na Tulfo na tablado rin tumatanggap umano ng 5 malita. 8 na nga ayon sa ex-soldiers. Kumopal naman itong si Tuta Soto, anak ng kamote. Ito karapatan po ni Senator Robin Padilla na linisin din naman ang mga paratang ni inayupak na Buyeng Rimulya. Mukha pa lang, hindi pa lang nagsalita, parang sarap piktusan eh. Pakinggan po natin yung rant ni Senator Robin Padilla bago po magsimula ang impeachment trial. Maraming salamat po sa ating tagapamahalang hukom at sa ating pong ginoong Pangulo. Nais ko lamang pong basahin ng napakaigsing manifestasyon po. The gentleman may proceed with his manifestation. Maraming salamat po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Aming mga kasama, ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat dito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may aligasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan
na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahan kaagad na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Maraming salamat. Napakaganda naman ng intensyon lamang ni Senator Robin Padilla. Hindi ko alam kung bakit pinapalaki ni Erwin Tulfo. Dahil nga naman, sila po ngayon ay hindi ordinaryong mga senador. Ang tawag po sa kanila, mga senator judges. So hindi po pwedeng balahurain ang integridad ng isang senator judge, ng isang ombudsman, Boyeng Remulla. Respetuhin niyo po. Kaya dapat lang na ipaalam sa buong mundo ni Robin Padilla na hindi totoo yung sinabi ni Boyeng Remulla na hindi ako nag-file ng counter affidavit at hindi tumugon sa inyong subpina. Meron po akong ginawa. Huwag niyo pong dungisan ang aking pagiging senator judge, di ba? Yan ang pinakabuod lamang nakagustuhan ni Robin Padilla. Malinis lang naman ang kanyang pangalan at magkakaroon ng pagkakataong maipaliwanag sa impeachment court na ako bilang isang senator judge ay hindi ho totoo na lumalabag ako sa batas. Ako po ay sumusunod sa batas. Kaya ang resulta, rambol. Ito, pakinggan natin po. Nanita itong si Erwin Tulfo. Senators Erwin Tulfo, Senator Judge Alan Cayetano, thereafter Senator Judge Tito Soto are recognized. What is your pleasure, Senator Judge Erwin Tulfo? Mr. Presiding Officer, Senate Yabang President, niya dyan. ladies and gentlemen. This impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla. Yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-eksplika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandun sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President.
Yung Parang- oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na Presiding Officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Nung nasasayang hinayupak ka, 3 minutes lang yung kay Idol Robin Padilla, yung sinasabi mo dyan, 4 minutes plus siguro mga 6 minutes yung putak ng putak niya dyan eh. Alam mo, Erwin Tolfo, hindi man yan kasalanan ni Senator Robin Padilla kung bakit pinagbigyan sa dyan magsalita. Kasalanan yan ng presiding officer at ng Senate President nakakampi mong mga buplaks. Eh, siya yung pagalitan mo, silang dalawa. Yung isa pusa dyan, kumakaway eh. Kasi normal naman talaga yan sa impeachment court. Bago po, simula siguro noon pa eh. Bago mag-umpisa yung impeachment trial, merong mga concern ang iba't ibang senator judges, pinagbibigyan naman yan ng presiding officer, Senate President. Eh, hindi kasalanan nila ni Senator Pia Cayetano, Senator Robin Padilla. Siyempre, ang tinitingnan din nila pagkakataon namin dahil wala namang pong sesyon na nangyayari. By this time, kung pagbibigyan kami, pagtanggol namin ang kapwa namin senator judges at ipagtanggol namin yung sarili namin bilang isang senator judge. Kung nainggit ka tulpok dahil wala kang concern, hinayupak ka, tumahimik na lang para hindi lalong humaba po ang usapin patungkol sa impeachment trial. So ngayon, lalong humaba dahil sa'yo. So ikaw yung may kasalanan dyan. Sige nga, tuloy. Mga 6 minutes siya eh. Yung lata, ang ingay, no? Pag ang lata, sobrang ingay, ibig sabihin yan, walang laman, ampaw. Kung sabi niya, kung may concern ka, dalhin mo sa YouTube, dalhin mo sa Facebook. Sinisitan nyo kasi si Senator Alan laging nagpe-Facebook Facebook Live at saka YouTube Live So ngayon, ikaw na ngayon nagsasabi, dun kayo sa Facebook, dun kayo sa YouTube, lo mo. Alam nyo, naintindihan ko itong mga to kasi wala pang session. Siyempre, ito ang pagkakataon ho nila na magsalita. Pinagbigyan ng
si presiding officer at ng isang Senate President dyan na taga Valenzuela na parang pusa lang, ganun. Hindi nila kasalanan yan. Kung yung rules pwede, wala kayong magagawa. Magsasayang daw ng oras. Hindi mo ba alam, Erwin Tolpok, kung pagsasayang ang oras, yung concern mo, puta, isipin mo rin yung gastos. 25 million per hearing yan. So, nakailang hearing na? 7. So, 175 million na. Hinahanap ninyo, less than 100 million, 75 million. Ikaw, mali-malita pang hinayupak. Meron. So, mas maganda siguro, tigil na yung impeachment. Magbutuhan na kinabukasan. Para matapos na. Dagdag problema po yan. Dagdag gastusin po yan sa maraming Pilipino. Pero, tangina, ang ingay. Akala mo may alam sa batas. Kaya yan, nirisbakan ni Senator Idol Robin Padilla itong si mayabang na grandstanding Tolfok. Pakinggan natin si Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin. Ayan, maganda to. Hmm. Patay. Iyay. Hmm. Correct. Mhm. 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 Humaba yan dahil nainggit si Tolpok. Ayaw ni Tolpok masapawan siya.
mabayan dahil nagkupal-kupal. Simple lang naman kasi ang gusto ni Robin na paalam ko sa buong madla na hindi totoo yung sinabi ni Boyeng Remulla na hindi ako nag-response. Ipaalam ko sa madla na mga hinayupak, mga sinungaling, mga nasa gobyernong nagnakaw sa kaban ng bayan. Anak na kamo. Walang masama po doon. Nang maganda ho yun yung integridad ng mga senador, kagaya ng Senator Robin Padilla, ay naiangat ho natin. Ba't ang daming sinasabi ni Tulfok? Tuloy, Senator Alan Peter Cayetano. Lastly, kaya sinabi kong it's useless to argue a legal point. Ilang beses ko na narinig dito. It's our job to clear or prosecute the Vice President. Hindi po. It's our job to try and to decide. It's the prosecution's job to try to prosecute, and it's the defense job to convince us na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you acquit or you convict. Why is that important? These are legal terms. Hindi pwedeng yung nanonood na law student ngayon sasabihin, trabaho pala ng judge to clear or to prosecute. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Utadip, ang sakit nun Tulfok. Sabi ni Senador Alan Peter Cayetano, ang hirap pumatol sa walang alam sa batas. Ang hirap pumatol ng hindi nag-aaral ng abogasiya. Kasi nagmukhang lata, umaalog-alog. Prosecute daw. Ang judge mag-prosecute. Ang judge daw yung maglilinis. Kaya nga judge. Mag-trial kayo, mga buang, mga hunghang. Hindi kayo mag-prosecute. Yawards. Yan mang mahirap kay Erwin Tulfo na galing-galingan walang alam sa batas. Pa-English-English ang anak ng kagwang. Para sabihin may alam yung pala hunghang. Ang tambayan nanonood Ano ba? Idol Robin Padilla, wala pang 4 na minuto, nagsalita siya dyan. Diba? Saglit lang, pero siya mga 6 minutes, almost 7 minutes. Dakdak ng dakdak dahil sayang dang ang oras daw. Kung hindi ka nag-ingay, hindi nasasayang ang oras. O tuloy natin. May kumampi kay Tulfok si Tuta Soto. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. His remarks are noted. Senator Judge Soto, thereafter, Senator Judge Padilla, thereafter, the presiding officer shall make a ruling. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Yeah, thank you, Mr. President, the presiding officer. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper. Yun lang. Sumagot ka pa, walang saysay. Wala naman daw siyang experience sa batas. Pero 29 years daw siya gumagawa ng batas. Yan ang ang problema Yung gumagawa sa batas, walang alam sa batas. Yung gumagawa ng batas, walang pinag-aralan, walang diploma. Puta, walang natapos. Yan ang mahirap sa ating mga Pilipino. Bakit binuto natin itong mga hinayupak nito? Isipin mo, sampal sa atin yan. Tapos tayo ng mga 4 years, graduate tayo, may diploma tayo. Pero ito, gumawa ng batas, walang diploma, anak ng kamote. Hindi anong resulta sa kanyang ginagawang batas? Hindi puro ampaw. Yung 29 years of service mo, Tuta Soto, anong ginawa mo? Umasinso bang Pilipinas? Ikaw lang yung mayaman, pumuputi na nga buhok mo, puro malita pa rin na sa utak mo. Ayon sa 18 soldiers, diniliberan ka daw ng 5 malita Diyan sa Baclaran. Yan ang malaking problema sa ating mga Pilipino. Bakit paulit-ulit po nating binuboto itong mga taong ito? Wala namang kwenta. Mantakin mo, 29 years ipinagmalaki niya, pero sa loob ng 29 years, meron ka bang naalalang batas na nagawa niya? Meron ka bang naalalang batas na tumatatak sa maraming Pilipino sa loob ng 29 years sa pagiging senador niya? Ba't sa pa nagiging tumakbo ka pang senador, wala ka namang kwenta? Tanong ko lang sa inyo. Wala ka pa rin alam. Isipin mo, 29 years ka naging senador.
Pero hindi ka man lang nag-aral ng abogasiya, nagplano ka pang bumalik uli sa pagkasenador. Ngayon, binara ka ngayon ng mga senador. Wala ka naman talagang alam. Binara ka ng mga senador na may alam, may pinag-aralang abogasiya. So namnamin mo yung banat ng mga kapwa mong senador, ng mga abogado. Kaysa naman maniwala kami sa inyo, senador ka pero School Bukol University graduate sa mataas na lupa. Sige nga, anong may offer mo sa maraming Pilipino? Wala. Sa 29 years mo, anong nagawa mo? Wala. Gumastos lang ang taong bayan sa'yo, pinalamon ka. May kumampi pa. We will act on it at the proper time, Your Honor. Thank you. Your remarks are noted. Senator Judge Padilla is recognized. You may Ito, proceed, Senator sir. You have 2 Robin. minutes. Maraming salamat po. Pakinggan natin to kay Idol Robin Padilla. Maganda yung sagot niya dito kay Erwin Tulfok na mayabang din hinayupa ko. Ito, Idol. Aming tagapamahalang hukom. Ito pong kasuotan natin sa mga oras na ito, hindi lamang po ito nire-represent ang impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Ang nire-represent po nito ay ating karapatan bilang mga Pilipino at unang-una na ang due process. Ito po yun ang ibig sabihin. Kaya ikaw ay pangalawang Pangulo, ikaw ang Pangulo, ikaw ay Senator Judge, ikaw ay magsasaka, ikaw ay mangingisda. Kailangan may due process. Yung pong nangyari sa akin, na ako po ay nahusgahan na kaagad bilang Senator Judge, ang pinaglalaban po natin, integridad ng korte na ito at ng mga Senator Judge. Kaya sana po wag nating kalimutan na ang bawat Pilipino ay may karapatan, lalong-lalo na sa usapin na ikaw, ako, sa oras na ito, ay Senator Judge. Yun lamang po, napakaiksi lang. Due process, mga mahal kong kaibigan, mga mahal kong kababayan, maging prosecution, maging defense, sa ating lahat, wag nating kalimutan, pantay-pantay tayo sa batas. Maraming salamat po. Senator Judge Narinig mo, Erwin Tulfok? Pantay-pantay tayo, Senator Judge. Kasi ang impeachment court, kahit wala kang pinag-aralan, matik basta senador ka, Senator Judge ka. Kung ikaw, Erwin Tulfo, puro taas ka ng boses, wala kang pinag-aralan na batas, Senator Judge ka. Ikaw naman, Tuta Soto, puro ka School Bukol University, 29 years pero walang pinag-aralan sa batas, Senator Judge ka. Yun ang nakalagay sa saligang batas. Due process daw, sabi ni Senator Robin Padilla. Tama naman ho. Kasi nga, ang hirap po ngayon under Marcos admin Alam naman natin na ang sadya po nila, kasuhan si Senador Alan Peter Cayetano, ipakulong, Senator Robin Padilla, ipakulong. Ang problema, pumapalag itong si Idol Robin Padilla, hindi po papayag na basta-bastang makulong yan dahil sanay na po yan sa kulungan. Ang tanong natin dito, si Erwin Tulfo, handa na ba siya makulong sa 2028? Kung ngayon, yung hindi nagpo-prosper yung mga isiniwalat ng 18 ex-soldiers at tumatanggap kayo ng mali-malitang pera, 7 nga ho kay Erwin Tulfo Baka ho, sa 2028, pag hindi nyo ma-impeach si Vice President Inday Sara, di magbalot-balot na kayo. Sipin mo yung malita. Mali-malitang pera, 50 to 75 million. Large na malita. Medium, 50 million. Small, 25 million. Hindi nyo pira yan. Kung totoo yung sinasabi ng ex-soldiers, pira ng taong bayan yan. Na naghahanap buhay araw-araw, nagpapainit sa kanilang lugar. Para lamang magkaroon ng legal na kita. Pero kayong mga hinayupak dyan sa Senado, Erwin Tulfo, mga buhayang kongresista, panay nakaw na lang ginagawa. Los ninyo. Lokohin nyo yung mga sarili ninyong mga anak ng malita kayo. Huwag nyong lokohin ang maraming Pilipinong mga matatalino nang nakatutok ngayon sa Bisdak, Pilipinas.
Lalo na mga Duterte diehard supporters, hindi ho talaga magpapaloko sa inyong mga animal kayo. Nabudol na ang mga DDS. Magpapadubudol pa kaya sa inyo? Nasaktan ka lang, Tulfo, dahil mas sikat ngayon si Senator Robin Padilla. Kasi nga, ikaw na senador ka, kasabot mo si Ben Dalon, Boyeng Remulla, kaya yan lang naman ang reason kung bakit nagmaktol ka. Dahil kakampi mo si Boyeng Remulla, pinagtanggol mo si Boyeng Remulla, yung problema, hindi man ho papayag, magpapatalo lang itong Senator Robin Padilla at Senator Alan Peter Cayetano. Tanggapin nyo, nalata kayo. Ano yun? Tangina, si Kiko Matsing magsalita. Yung memes na video AI ba, no? Yung sa China, na yung onggoy talagang sinipa ba yun? Tinapon, tapos winater cannon, tapos merong revised na AI video ang mga DDS. Ang mukha ng unggoy, si Kiko na. Okay, pakinggan natin yung nasaktan ni Senator Robin Padilla na si Kiko Matsing. Pero Erwin Tulfo, ulitin ko lang. Mag-ingat kay Erwin Tulfo, may galit na sa'yo mga kapatid nating mga Muslim. Sabi pa ng mga kapatid nating mga Muslim, subukan mong saktan si Robin Padilla. Kakalad ka rin ka namin dyan sa Senado. Pakinggan natin si Kiko Matsing na bomba ng water cannon sa China. Pangilinan, what is your pleasure, sir? Yes, just a very quick manifestation, Mr. Presiding Officer. Earlier, former Senate President Soto moved that these matters be referred to the Senate. This is precedent, actually. During the Estrada impeachment trial, the father of Senator Cayetano, Alan, Senator Rene Cayetano, made a manifestation regarding a case that was supposedly being prepared, a criminal case to be filed against him. It was raised in the impeachment court, but ultimately the impeachment court agreed that the manifestation was referred to the Senate as a legislative body. So there is precedent for this. Yes, the court allowed then Senator Rene Cayetano to make his manifestation, but eventually it was resolved that the matter be referred to the Senate as a legislative body. So we move for the previous. Yes, we call for the previous question, Mr. President. Senator Judge Cayetano? Anong sagot mo, Kiko Matsing? Yawards ka. Ba't ka pa sumagot? Sana hindi ka na sumagot. Madagdagan mo pa yung oras. Galit na galit pa si Tolpok dahil sayang daw ang oras eh. Sumagot ka pa, wala rin namang kwenta. Para lang sabihin, kinampihan ko mga kakampi ko sa majority. Abogado ako, nagmukha akong abogago, wala akong alam. Wala akong alam sa anak ng kamote. Sa batas. Totoo naman, walang alam. Mas may alam pa nga si Senator Robin Padilla. Pakinggan natin yung response naman ni Senator Alan Peter Cayetano. I think the presiding officer ruled that we will take it up later on. But if Senator Judge Pangilinan will insist, then I have to object on a point of order. Rule 6 says, the last part, the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply suppletory whenever applicable. And in the rules of the Senate, whenever the senator feels threatened or anything happens, whether pinatayan ng aircon, whether may nakatutok na barel or sinaran ng pinto, he can rise on a point of personal and collective privilege. We didn't do that para umikli. Now, if we're going to argue today rather than ask them about due process with a simple manifestation from Senator Padilla na hindi totoong binabastos o binabaliwala ang ombudsman, registered mail lang kaya hindi pa nadagdag. So, hindi kami ang nagwe-waste ng time. We can have a caucus, we can talk about it. You wanna debate that now?
With the permission of Senator Judge Pangilinan, to abbreviate the proceedings, May I just, Mr. President, because I was alluded to, Mr. President. May I just very quickly, Mr. President, Rule 6 on... you may proceed, sir. Thank you, Mr. President. Rule 6 of our impeachment rules, Mr. President, which was quoted by Senator Cayetano as being suppletory. Mr. President, that refers to evidence, rulings on evidence in the impeachment trial. It does not refer to privileged speeches. Therefore, the suppletory nature of the rules of court as well as the Senate rules refer to matters pertaining to evidence and no other, Mr. President. But in the spirit of liberality, we will allow that. That's precisely why we did not object when he spoke last week. But let us not abuse the liberality of this court, Mr. President. With the permission of Senator Judge Tulfo Erwin, the chair will make a ruling because I believe it is also his position not to prolong this matter in discussing collateral matters not pertaining to the articles of impeachment that we are hearing and trying before the impeachment court. The chair rules that the manifestation of Senator Judge Padilla shall remain in the records. We cite as a precedent to the precedent mentioned by Senator Judge Pangilinan, where the speech of former Senator, the late former Senator Rene Cayetano was not expunged from the record, but referred to the Senate impeachment, Senate rather, as a legislative body where it may be taken up. I ask the indulgence of the parties to this case. Wala po kasi kaming session. Ito lang po ang pagkakataong nakakapagsalita at nagkikita-kita kami habang recess kami. Pero umaasa ako, within hearing distance of my colleagues, na kapag ka nag-resume na po ang Senado sa susunod na linggo matapos ang sona ng Pangulo, may pagkakataon na po ang bawat miyembro ng Senado bilang senador, hindi bilang senator judge, na mailabas yung mga hinaing o anumang nais nilang sabihin kaugnay sa anumang nagaganap o nangyayaring hindi tama sa kanila o ginagawa laban sa kanila. And that, I think, is the proper forum for us to ventilate, discuss, look into, and if necessary, investigate the allegations and or accusations against senator judges in their capacity likewise as senators. So ordered. What is the pleasure of Senator Judge? I will just manifest, I correct myself, it was stamped, not registered mail. And since I agree with the ruling, I will not anymore argue the other rule that correlates with Rule 6. Thank you. Thank you, sir. Noted that it was stamped. O, ayan na. Ano ba, Tulpok? Tignan mo, humabol pa talagang hinayupak. O, pakinggan natin, o. The Senate President, thereafter, Senator Judge Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Presiding Officer. Hopefully we can move on after the manifestations of the gentlemen. Let me appreciate and thank the ruling of the Presiding Officer to refer the manifestations as well as the comments of our colleagues to the Senate, acting as a legislative body. 8 days na lang po ay magko-convene na ang Senate at doon rin ho natin pag-uusapan itong mga mahalagang bagay na pag-usapan ho natin ngayon. At kanina po ay narinig ko po yung komento ng ating kasamahan si Senator Romy Padilla at ito po yung mga bagay na dapat rin po nating talakayin pag nagbukas na po ang Senado in 1 week's time. So with the indulgence of our colleagues, importante ho yung oras ng trial sa mga darating na panahon. Nasabi ko nga nung mga ilang araw na mahaba pa yung ating dadaanan. Ito ay 7th day pa lang out of the 102 days na dadaanan ho natin. Kaya bawat oras, bawat segundo ay napakalaga. At nagpapasalamat po ako sa ating mga kasamahan dahil po sa kanilang masusing pag-participate ho dito sa ating impeachment. Pero dadating rin po tayo doon sa pagtatalakay nitong mahalagang issue pagbukas po ng Senado. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Erwin Tulfo, briefly, sir, so that we can proceed to the matter on hand. Very quickly, Mr. Presiding Officer, can we start now, sir? I was about to, sir.
Thank you, sir. We wasted 26 minutes for nothing. Thank you po. Inumin mo. Proceeding now to the matter on hand. Sumingit lang siya para magsalita ng ganun, mangupal. O 36 minutes daw, nasayang. O bakit nasayang? Hindi aabot tayo sa 36 minutes na nasayang ninyo dyan sa Senado. Kung hindi ka kumupal, kung hindi ka nag-grandstanding na naman, nayaan mo lang si Senator Robin Padilla, masyado kang inggitirong palaka. Nabigyan kasi Senator Idol Robin ng spotlight, nagsalita. So gusto rin, yan ang nakikita ko dyan na ayaw magpasapaw ni Erwin Tulfo. So ngayon, yung banat ni Idol Robin Padilla kay Buyeng, dumugtong lang ang animal. For what? Anong reason doon? Para lang din mapunta sa kanya yung spotlight. Ang tanong, nakatulong ba sa impeachment? Hindi. Nakatulong ka sa sakit ng ulo naming mga Pilipino, gigil na sa'yo, lalo na mga Muslim. Di ba? Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.